mga nanonood na raw ng Call of Duty. And we are back po mga kapatid. Pasensya na po yung ating live ay naputol, no? Hallelujah. Pastor Joe, pakicheck ang iyong microphone. Hello, hello. Praise the Lord. Ano? Okay, Pastor Mitch. Praise the Lord. Hallelujah. Okay na rin po ang ating signal na wala lang po yung ating connection mga kapatid sa ating internet. Pero balik po tayo. Hallelujah. Amen. Let's go back to Hallelujah. business mga kapatid. At our business here is to share to you the goodness of God through His Amen. Word. Amen? Amen. Mag-pray po muna tayo. Hallelujah. Lord, we acknowledge you in this program. We lift you up, Lord God, and we entrust to you itong programang ito, Panginoon, itinataas namin sa inyo. Father God, let it be not us, but to you, O God. Hindi po kami at hindi po sarili naming mga pangungusap at salita ang lalabas sa aming mga bibig, but salita niyo po, Panginoon. Holy Spirit, or our teacher, our guidance, salamat, banal na Espiritu, sa salita pong ipagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin, kay Pastor Mitch, kay Pastor Joe, at sa akin, that Lord, these words that would come out from our mouth shall bless your people, shall bless the listeners and viewers of this program. We bless you, Lord. We thank you and we give you glory. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan. And we give you, again, Lord, all the praises, honor, and glory, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So again, we're back. Hallelujah. Amen. At sana po mga kapatid ay wag niyo pong i-skip, scroll yung atin pong pag-stream ng live. Sana po mga kapatid subaybayan niyo kami, i-share niyo po ulit kung nawala man, no, i-share niyo po ulit mga kapatid sa inyong mga kaibigan, kakilala, kakampi, kapamilya, kapuso, kapatid. Hallelujah. I-share po natin mga kapatid itong live na ito. And we are good. Hallelujah. Kuya Dave, we are good, no? God is good. All the Amen. time. And all the time. God is good. Yes, mga Amen. kapatid, no? Na-stop po muna yung ating program, but we will continue despite of the connection problem. Pero sa tingin ko magiging okay na po ito. We declare in Jesus' name. Amen. Hallelujah. As we have said a while ago mga kapatid, hindi po muna natin i-entertain ang inyong mga questions, no? But rest assured po kami po rito mga kapatid sa programa, no? Through the grace of God, ipapahayag po namin sa inyo ang salita po ng Diyos that would benefit all of us, no? Tayo pong lahat ay makakabenepisyo because the Word of God po mga kapatid, wala po itong ibang dulot sa atin kundi kabutihan, no? Matututo tayo at saka i-rebuke tayo, i-correct tayo mga kapatid at matututo tayo mga kapatid sa buhay. Amen! Hallelujah! So kanina, before tayo po nag-stop, nagtanong ako kanina, I don't know if nasali ba yun kanina sa ating live, pero magtatanong ako mga kapatid, gayon din sa inyo na nanonood ng programang ito, bilang isang Kristiyano, are you satisfied with what, no, yung Kristyanismo, are you satisfied sa work, no, sa status ng Christianity in the world right now? Kung tatanungin ka ng Panginoon or tatanungin tayo ng Panginoon ba, what you have done, no, after you've been a Christian? Ano ba yung nagawa natin after we have been a Christian? Pero to correct this one, no, again, it is not through our works, no? Hindi po yan nadadala sa ating gawa. Dahil lahat po mga kapatid, through the grace of God. But the question is mga kapatid, dahil di ba mababasa natin yan sa Matthew, sinabi ng Diyos na humayo tayo mga kapatid at ating ipalaganap ang salita ng Diyos. The question is, we Christians, are we doing enough for the world to see and know the reality and the goodness of God? Nagawa ba natin yung mga bagay na yun mga kapatid? Because, di ba, if you look at the world today, the status of the world today, Pastor Mitch and Pastor Joe, sabi ko sa sarili ko,
I think we Christians are lacking. Parang tayo mismo na mga Kristiyano, meron tayong pagkukulang. Kasi if you compare, no, the percentage of people going to church and people going to certain sa mga malls, talagang ang liit lang po ng percentage ng bahagdan po mga kapatid. Pero that is already written in the Bible. Kasi sinabi nga sa Bible, di ba, Pastor John, Pastor Mitch, wide is the path, no, that leads to destruction, at narrow naman yung path that leads to godliness. Narrow naman yung path that leads to everlasting life. Pero tanong lang po natin sa ating sarili ngayon, no? Is that enough? Tama na ba ito, mga kapatid? Are we doing what Jesus has tasked us to do? And I think that is the purpose of this program, itong The Miracle Hour. Because without ang miracle po, mga kapatid, andyan lang yan eh. Nariyan lang po yung miracle, mga kapatid. If we know the foundations of the miracle, kung alam po natin yung pinakapundasyon ng milagro. Amen? Hallelujah. Inatasan po tayo ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay humayo. Tayo po ay umalis. Tayo po, mga kapatid, ay magpunta saan mang dako at ipakilala ang Panginoon sa lahat ng nilalang. And the question is, are we doing our task? Nagagawa po ba natin ang ating mga trabaho? No? Hallelujah. And through the grace of God po, mga kapatid, itong programang ito, as it reach, no, everywhere in the world and everywhere in the Philippines, mga kapatid, no, ipapahayag po namin ang salita ng Diyos upang marami pong mga taong matututo at makakakilala sa Diyos, upang mas marami ang makakaranas at makakatikim sa kabutihan ng Diyos. Because, una sa lahat, kaya po kami naririto sa programang ito, kaya po kami naririto sa harapan nyo, because we have seen and experienced the goodness of God. Amen? Amen. Hallelujah. We ourselves, mga kapatid, are living testimonies of how good God is. Amen. Kami po, mga kapatid, are the testimonies how God changed our life po, mga kapatid. Kami po, mga kapatid, ay magpapatotoo sa inyo na itong Diyos po na pinaglilingkuran namin ay tunay, mga kapatid. At Diyos po siya na buhay, na kumikilos at gumagawa ng milagro sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Una sa lahat, si Pastor Mitch po, mga kapatid, no? Ang kanya pong testimonies, yung personal na testimonies niya bago niya nakilala ang Panginoon, ipapatotoo niya ulit sa inyo ngayong gabing ito, gaano kabuti ang Diyos sa buhay niya. Pastor Mitch. Hallelujah. Ang ating Panginoon ay napakabuti. Amen. Napakailanman hanggang sa dulo. Napakabuti ng Panginoon dahil sa kinuha niya ako sa buhay na nasadlak sa kadiliman at dinala niya ako sa kaniyang kaharian na puno ng liwanag, puno ng abundant life, tsaka puno ng pagbabago sa buhay ko. Hindi lang physical, kundi spiritual, physical, lahat na binago ng Diyos sa akin. At kung testimony lang yung, ang daming testimony na pinatikim ng Diyos sa akin. Asthma, natanggap ko ang kagalingan. Amen. Arthritis, natanggap ko ang kagalingan. Yung migraine, natanggap ko ang kagalingan. Mga lagnat, ubo, sakit sa likod, sa mga kasukasuan. Natanggap ko yan lahat dahil sa habag at kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At on the process pa, marami pa ang kayang ibigay, ipatikim ng Panginoon sa atin. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Hallelujah. At hindi lamang po si Pastor Michelle, no? Pastor Jordan, nakaranas din po siya ng kabutihan. He have seen, tasted, and experienced the goodness of God. Kaya magpapatotoo siya ngayong gabing ito sa harapan ninyo, Pastor Jo. Oh, God is good. Yes, all the time. All the time. So, yan yung, kung pwede, yan na lang yung paulit-ulitin kong sabihin kasi yung mga bagay na ma-experience natin kay God is, lalo na ako is, hindi ko talaga maisa-isa. Dami. Hindi ko talaga siya maisa-isa. Hindi nauubos. But yung pinaka-the best talaga na nangyayari sa akin is
hindi ito kaya gawin ng isang Sino tao. man, nino man. Yung maka- power of transformation. Amen. Bakit ko masabi? It's because, number one, si God yung creator natin. Mm-mm. So kung si God yung creator natin, siya din yung kaya na i-transform tayo. Kaya sabi, Amen. yan yung sabi ng Bible, na ginawa tayo in His On image and likeness. Likeness. So yan yung gusto ni God na makita. Actually ganito kasi yan, bakit gusto ni God na baguhin yung tao before niya gamitin? It's because gusto ni God na makita ng tao na buhay siya at totoo siya through sa creation niya, tayo. So, kaya nga sinabi sa Bible na God created us in His own image and likeness. So, sa scripture pa lang na yan is, makita mo talaga na gusto ni God na i-transform yung bawat isa. Tapos, Amen. kami is candidate ng mga transformation. We So, are the beneficiary. yeah, Mhm. beneficiary Yes, oh God. kami. Hallelujah. So, yun yung pinaka the best mangyari sa isang buhay ng tao. Hindi yung, kasi may mga tao naman na gumaling pero hindi na bago. Pero yung mga tao na nabago, yan, hindi mo talaga yan madiray. Kasi kahit sa sarili natin, hindi siya madala ng promise, word of God, Resolution. New Year's resolution. Wala powerless yan. But kung sabihin mo, my God, my Creator, recreate me sa person na gusto mo na maging ako, then yan yung starting point na gusto kang baguhin ni God. Kasi Amen. alam nyo, yung nung time na alala ko years back na sinabi ko na, Lord, gusto ko na maging Christian ako na kakaiba. Bigyan mo ako ng direction, bigyan mo ako ng guidance kasi ayaw ko na maging Christian pero walang changes. Ayaw ko na maging Christian tapos yung pattern ng buhay ko is tulad ng iba. Gawin mo ako na unique na gusto ko maging pattern ng tao. So, hindi ko alam na gradually na-notice ko na bakit yung tao is manotice nila sa akin yung changes, slowly. So, until now, simula nung little changes ngayon, until now, so, to God be the glory talaga. Amen. Tapos, si Pastor Arb, witness talaga yung paano ako nag-transform, paano ako naging ganito. Mahihain talaga ako about sa pag-talk about Bible kasi hindi man talaga ako qualify. But, really, before God use you to speak His word, He will transform you first. Amen. Kasi God can be seen in us Yes. through His image. Amen. So, gustong ng Diyos na makita siya sa atin mismo, Yeah. 'di ba? And Napili niya. yes, and no, baka akalain ng viewers natin, Pastor Joe, because sinabi mo that nakita ko yung changes mo. Pero halos magkaedad lang kami ni Pastor Joe, mga kapatid, ha? Hindi po ako mas matanda magkaedad lang po kami, praise the Lord. Hallelujah. But you see, alam niyo po ba mga kapatid, I've witnessed how Pastor Joe, how God transforms this boy, no? This man, this young man, no, into what he is now. Glory to God, Yeah. no? And in fact, binaback-upan ko yun lagi ng prayer, no, that time kasi nakita ko na po sa kanya as I was doing Bible study po doon sa lugar nila, no, kahit mag-isa lang po ako, glory to God, nagpupunta po ako doon sa kanilang lugar, which is dito po sa Cagayan de Oro, kilala po yung lugar nila as lugar ng yung mga basagulero, but I will not mention the place. Pero, no, through the grace of God po mga kapatid, pag napupunta naman ako doon, hindi naman nakakatakot. And this young man is one of those a fruit po mga kapatid ng Bible studies namin doon. And glory to God, hallelujah. Yes. Tapos every time makapunta si Pastor Arbs doon, naka-short lang ako, nakahubad ako kasi, siyempre, like tambay. Ganun yung mga young people doon eh. Tapos, pag nung time na, sometimes, pagdating mo, yung actual talaga, naglaro ako ng basketball, pag makita ko talaga siya, nasa mentality ko talaga na
na quit basketball na kasi Bible study time. Ganyan talaga ako. Tapos patago pa ako mag-ask ng question kasi nahiya ako talaga. Oo, tapos ang ginagawa ni Pastor Joe, hinahatid niya ako pag sasakay na ako ng jeep. Nagtatanong siya sa akin about the Word of God, no? Lagi siyang nagtatanong, and God has transformed him to what he is now, and Yeah. glory to God po, mga kapatid. You know, ang Diyos po natin, He is a God of transformation. Yeah, amen. Kami po rito, mga kapatid, alam niyo po, we are all sinners. Wala pong sa amin dito mabuti, wala po sa amin ditong perfect, wala po sa amin dito mga banal. Actually, sabi po ng Bible sa Romans chapter 3 verse 10, kung ikaw po, mga kapatid, iniisip mo na I am not worthy, no? Hindi ako karapat-dapat because ganito ako, ganyan ako, no? Doon din po kami galing, mga Yes. kapatid. Iniisip ko din po noon that I am not worthy. Hindi ako karapat-dapat na piliin ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 10, ang sabi po dyan, mga kapatid, basahin natin, no, in the Bible. Kami rin po dito, dumaan din po kami dyan, mga kapatid, but thank God for that transformation na ginawa niya po sa buhay namin. Ito po, mga kapatid, ang sinabi ng Diyos, hallelujah, as it is written, there is none righteous, no, not one. Amen. In fact, babasahin natin ang next verse niyan, verse 11. Ang sabi dyan, mga kapatid, there is none who understand, there is none who seeks after God. Parang ngayon lang, ngayong panahon lang na ito, or nung panahon ni Noah, because that time si Noah lang talaga stands out in all the people, sa lahat ng tao na nasa sanlibutan during that time, only Noah was different. Pastor Joe, yung sinabi mo kanina, that Lord, I want to be different, no? I want to be a different Christian. During that time, no, during the great flood in the Bible, only Noah stands out among the rest, no? Lahat ng tao noon, lahat ng nilikha ng Diyos, lahat ng mga tao gumagawa ng mga kasalanan. In fact, if you read the Bible, no, they were marrying, they were partying, they were drinking, no? Yun ang ginagawa nila tulad ng nangyayari ngayon, no? There is none understands, there is none who seeks after God. Ngayon po, mga kapatid, who or what are we seeking for? Verse 12, basahin natin. Sabi po dyan, mga kapatid, in the Bible, hanggang sa baba yan, Kuya Dave, verse 12. They have all turned aside, they have together become unprofitable, but that is not you, mga. There is none who does good. No, not one. In fact, tayong lahat po, mga kapatid, actually, the moment we came po dito sa mundo, mga kapatid, wala pong sa atin, wala pong mabuti. Diyos lang po ang mabuti, no? Verse 13. Their throat is an open tomb, with their tongues they have practiced deceit. The poison of asp is under their lips. Nito, mga kapatid, napakalalim ng mga salitang ginamit ng Biblia. Verse 14. Puno ng pagmumura. Whose mouth is full of cursing. Oh, ang mga bibig, kahit mga kabataan ngayon. No? Ang anak ko, pag nakakarinig siya, sa mga kaklase niya, alalahanin niyo, 4 years old pa po yung eldest ko at nag-aaral po siya sa isang at nakakarinig na po siya ng mga, at the age of 4 years old, yung mga bata, marunong na pong magmura. Whose mouth is full of cursing and bitterness. At ang mga tao ngayon, ang bibitter. Parang wala na pong mabuting nakikita sa kanilang mga kapwa. Verse 15. No? And sabi po diyan sa salita ng Diyos, hallelujah. Kasi matagal yung Kuya Dave, verse 15. Kuya, their feet are swift to shed blood. Verse 16. Mababasa natin yan hanggang, tingnan ko sa Bible ko. Destruction and misery are in their ways. Verse 17. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Jump tayo, Kuya Dave, sa verse 17. And the way of peace they have not known. Hindi na nila alam kung saan ang daan sa kapayapaan. And verse 18. There is no fear of God before their eyes. And verse 19. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. No? Under the law. But we are now under the grace. Hallelujah. Praise of the glory of His grace by which, hindi na po sarili natin ang matutupad. It's No? not I who live, but Jesus
Yes, it's not I, no? Hindi na po tayo ang nagmamay-ari ng buhay natin, pero kung ano lang, kung ako sa Bisaya pa, kung ako lang jud pabuton, 'di ba? Meron tayong ganyan eh. Kung ako na lagi magbuot lagi sa kung kinabuhi, ayaw ko niyo buot ganon, pero hindi pwede nating sabihin na wag mo akong pakialaman. No. Because tinawag po tayo, and you know what mga kapatid, ikaw na nanonood, lahat po tayo mga kapatid, no? Gagamitin ka ng Diyos. God wants to use you. Amen. And if God wants to use you, prepare for that spiritual blessings po na mararanasan mo. Amen. Amen. You will not lack miracles, you will not lack joy, you will not lack peace, you will not lack any good thing. Amen. Amen. Spiritual blessing. Spiritual blessings po kasi yung sinabi dyan sa Ephesians eh. Amen. And we declare the spiritual blessings of God be upon you, upon us, upon our family, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to At God. mahanap na spiritual blessings kay Jesus Christ. Yeah. Hindi mo mahanap And- kahit kanino. Yes. Kasi pag sinasabi nating blessings is ang tinitingnan natin yung mga physical things, pero yung sinabi dyan mga kapatid, spiritual blessings. Apart from Jesus. Ibig sabihin yan, hindi mo yan nakikita, but it's there already. Like peace, Oh, and kung- contentment. Well, amen. Kung gusto mong ma-withdraw yan, then you need faith. Lagi natin yan. So, kailangan mo lang ng faith to withdraw those spiritual blessings To na ibinigay. experience. Ibinigay na sa atin ng Diyos. Again, inuulit po natin mga kapatid, wala po sa atin dito na perfect na. No? Wala po sa atin dito na talagang perfect yung buhay niya. Si Perpekto lang. Pero yung pangalan niya lang, siguro may pangalang Perpekto. Pero kahit si Perpekto, hindi Hindi po siya perfect. No? Wala po sa atin mga kapatid. But God encouraged us to live a holy and blameless life. That is the life of transformation. No? Yung path of transformation. Yun yung dadaanan dapat natin na path, mga kapatid. Kailangan natin tahakin na daan. And if we live a transformed life, we will show to the world, mga kapatid, the exact image of Jesus Christ. Yes, Pastor Joe. Kaya sabi ng Bible na you are the light of the world, you are salt. Tinawag, yan yung name na binigay sa atin. Salt ka, light ka. Yan yung At alam nyo mga kapatid, it's a very big privilege talaga na ma-transform ka ni God, tapos ikaw yung maging signpost representative niya. It's a very, very big privilege talaga. It's special grace. At alam mo, pag pinili ka ni God, huwag ka talaga mag-say no. Just say yes, because when God use you, He will not abuse you. He will strengthen you. Amen. He will bless you. Build you. Yeah, tapos Equip you, equip empower. Tapos yung buhay mo is magbigay ng impact, magbigay ng beauty sa iba. Tapos alam nyo mga kapatid, pag pinili ka ni God, imagine sa dami ng buhangin sa dagat, And stars in heaven. ikaw pinili ni God. Ang, Yes po. napili. At alam mo, alam natin, marami talagang nag-desire na piliin sila ni God. But actually, si God is, tinawag niya lahat. So, dahil hindi nag-response lahat, yung pinili niya is yung mga nag-response. Pinili niya yun. Let's go to John chapter 15, verse 16. May mga bagay na pray tayo ng prayer is the key. Tapos, may mga bagay talaga hindi madaan sa prayer. John chapter 15, verse 16. Sabi dito, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Yung kinausap, this word is not for unbelievers, but for believers, Believers. Christian. Appointed you that you should go. So it means every Christian may mission. Kasi you are light, you are salt, yun sinabi ng Bible. You should go and bear fruit. Amen. And that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. Amen. Alam nyo, mas madali si God makinig sa prayer ng isang obedient na tao. Obedient na Christian.
Kaya hindi mo pwede ma-compare yung buhay mo sa kapwa mo Christian. Kung hindi ka obedient, tapos siya obedient, wag mo i-compare. Kahit prayerful ka, tapos siya is hindi siya gaanong prayerful but mas lamang siya sa iyo sa obedient, hindi mo talaga ma-compare kasi gusto ni God makita yung tao na nag-obey. Tapos, in fact, yung tao na maka-obey is yung gi-transform ni God. Oo, Yeah. tama. Paano ka maka-go kung ayaw mo na i-transform ka ni God? Mm-mm. Gusto ko kasi ganito, ganito. Alam mo, may singer na namatay na nandun sa hell. Yung title ng kanta niya is My Way. Yeah, I did it my way. I did it my way. So, So, really, God choose you. Allow God to choose you. Allow God to pick you. Mm-mm. Allow Hindi God ka- to use you. Yeah. Allow God to use you. Mm-mm. Wag mo i-quench. It's God's will. It's a very, alam mo, yung tao, yung pinaka best regrets siguro na mangyari sa akin is yung i-abandon ko or mag-stop ako. Pero hindi yun mangyari. Pag inayawan ko yung calling ni God. Mm. Alam mo, the Yes. creator of the whole universe pick you para gamitin ka. Tapos, privilege, isang Really? privilege Amen. Yes. na napili. To be used by God is a privilege and it is a joy. Alam mo ba, well, personally po sa akin po mga kapatid, well, nung aking kabataan, I really know that I'm going somewhere. Kasi I'm very confident pa kahit pa sa status namin sa buhay, we're very poor. No, ang hirap-hirap, kahit nga pag-aaral, nahihirapan yung mga magulang na igapang ang aking pag-aaral. That's why at the age, at grade 5, so nag-start na po ako mag-working student. No, at grade 5 pa lamang po ako at the age of 10 years old, working student na ako hanggang mag-college. I am that person. Alam ko na I have something in me. Pero the moment I receive Jesus sa buhay ko and yung inalay ko no yung buhay ko sa Kanya, dun po nabuksan yung mga mata ko na there are more in me that God has given me. Hindi ko lang nadi-discover. Minsan, Pastor Mitch, Pastor Joe, ako na lang ang aayaw kasi sa dami ng mga tungkulin na ginagampanan natin. Pero glory to God po mga kapatid. Kaya nga nung anniversary, sabi ko, Lord, it is not my strength, Lord God. It is your strength, no? And always kong sinasabi, I would always want to give God the best, no? Kahit pa yun na yung katapusan kong lakas. Every time po may gagawin ako sa Kanya, every time po meron akong task na sa Kanya, I want to give Him the best kung ano man pong meron sa akin. Hallelujah, glory to God. At alam niyo po, hindi lamang po kami, but ikaw din kapatid, maybe you haven't discovered yourself yet. Yeah. Siguro hindi mo pa nadidiskubrihan yung sarili mo and what are the things you can do with the help of God. Kung pahihintulutan mo lang ang Diyos na gagamitin ka, you will be amazed of the things you can do Yeah. with Baka God's man help. talagang makapasok yung takot. Actually Huwag tayo. natin tingnan yung mga weaknesses natin, yung kakulangan natin kasi perfect naman yung Panginoon na nagpili sa atin. Siya yung i-equip sa atin. We cannot really do anything, no? Without the help of God. Wala rin naman tayong magagawa. Pero if you allow yourself, your body, your talent, your energy, your resources, even your finances, and even your family yourself, kung hahayaan mo na gamitin yan ng Diyos, mga kapatid, no? You will discover tremendous, marvelous thing na kaya mo pang gawin sa sarili mo at kaya pa mong ma-achieve, mga kapatid, through the help of God. Amen? Hallelujah. Glory to God. Minsan kasi is na yung parang nasa-stop tayo, nakahadlangan tayo because tingin natin sa sarili natin, hindi natin kaya. Tingin Yun talaga natin, yung hindrances. ano lang kasi ako, ganito yun, ganito ako. Meron nga there was a time na may tinawag si Pastor David tinawag kaming dalawa tapos sinabi niya sa kapatid ko, don't ever compare, sinabi niya sa kapatid ko, huwag mo i-compare yung sarili mo sa
kapatid mo. Kasi yung gift ng kapatid mo, iba sa gift mo. Kasi pareho kami nag-worship lead. So kasi parang tingin ni Pastor Davis, nakikita niya, parang nagmamaliit siya sa kanyang sarili, kino-compare niya yung sarili niya sa akin. Sabi niya, no, iba-iba po tayo mga kapatid. Huwag po nating maliitin ang ating sarili. Because in the first place, God never created a useless person. Yeah, amen. You are not useless. Kung sinabihan ka ninuman na wala kang silbi, no? Wala kang silbi, wala kang ambag. Kasi nungalingan yung naririnig natin. Lalo na sa mga nanay, yung mga Walang silbi. yung walang mga pakinabang. Hindi. lagi ang naririnig ng mga And nanay na Christ, walang sa trabaho. Panginoon, hindi niya tinitingnan yung mga Yes. taong ganun. Kapag wala kang income na dinadala sa bahay, sinasabihan kang walang silbi. No? Sometimes, there are families like that. Yeah. Oh, wala man kay pulos, sa Bisaya pa, wala kang silbi. Kadalasan yan eh. That is the reality. Tama? No? Amen. Na kapag wala kang nilalagay, wala kang income, wala kang contribution in the family, sinasabi nilang wala kang silbi. But in the eyes of God, mga kapatid, no, you are not useless. You are worth more than gold. Yeah. You are worth, yun nga sa 99 sheep, na wala yung isa, iniwan ng pastol yung 99, hinanap yung isa. That is how valuable you are. You are more than gold. Hallelujah. Kaya wag mong maliitin ang iyong sarili, mga kapatid. Alam niyo ba kung ano ang dahilan kung bakit nahahadlangan tayo or hindi tayo nagagamit ng Diyos? That God wasn't able to use us because kahit Christian na tayo, eto yan mababasa natin sa Ephesians chapter 4. Basahin natin, mga kapatid. Nahadlangan, hindi na nagagamit ang Christian to what's supposed to be the task o kung ano yung dapat niyang gawin. Hindi nagagamit yung full potential ng isang Christian because of this. Sabi po riyan, mga kapatid. Verse 17, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. This is for the Christians, no? Christians na to, para ito sa mga Christians, na wag na raw tayong mag-follow or gumaya sa mga hintil or sa mga walang pananampalataya, walang kabuluhan ng kanilang iniisip. God encourages us not to follow what the unbelievers are doing. Kaya nga, Pastor Mitch, sinabi ko sa iyo kanina, di ba, may napanood tayo sa sa monitor. Yes. Sabi ko, no, we should, kahit pa ganyan yung ginagawa nila, dapat ihiwalay na natin yung makamundong bagay sa makadiyos na bagay. If it is worldly, it is worldly. Sabi po dyan, mga kapatid, huwag na tayong mamuhay tulad ng mga hintil or mga walang pananampalataya. The reason why God is not able to use us, because until now, Gentiles pa rin tayo. Yeah. Christians na Mamuhay pa rin. walking like the Gentiles walk. Yung lifestyle is, ano pa din yung old version. Yes, Old and self. we can read that in the next verse Yeah. po, mga kapatid, to para maka-follow po yung ating mga viewers, to help you, kapatid, para matulungan po natin yung bawat isa, because even us, no, talagang i-check natin ang ating sarili, examine ourselves every now and then if, baka we now walk like Gentiles walk, no? Sa verse 18 yan, mga kapatid, ang sabi dyan, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. There are Christians, but still ignorant. Christians, but blinded. Blind ang mga puso. Verse 19, ang sabi dyan po, mga, who being past feeling have given themselves over to lewdness, sa mga kalaswaan, to work all uncleanness with greediness. Verse 19, isa-isahin natin yan. Sila nagumon sa kahalayan at walang kahiyan. I will read in my Bible. Kaunti man, wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Verse 20, ito po yung gustong-gusto ko. But you have not so learned Christ. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Amen? Sabi ni Pastor Joe, we are ambassadors of Christ. Representative tayo ni Kristo. Di ba? Hindi yan yung natutuhan natin kay Kristo. Amen? Amen. Agree? Amen.
Verse 21, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan kay Jesus, if truly we have heard Him and have taught by Him as the truth is in Jesus. Minsan kasi natutulog tayo during preaching. Doon na nakawan yung mga Christians. Oo. Hindi alert. Instead na mababasa ng Bible, iba yung pinapanood natin, iba yung binabasa natin. So how can we learn and heard of Him? Andito po mga kapatid, verse 22, ito po yung advice ng Bible sa atin, ng Diyos po sa atin. Iwan ninyo ang dating pamumuhay at hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. So even if may mga Christians pa rin pala na until now, nabubuhay pa rin sa dating pagkatao. No? And magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, verse 24, at ang dapat makita sa inyo, makita sa atin, no? Ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Yun yung sinabi ni Pastor Joe kanina. We are created in the likeness and in the image of God. Kaya dapat makita sa atin yung bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Amen? Amen. Verse 25, dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan, white lies, yellow lies, green lies. Ng lies. May alam pa ba kayong ano? Meron Noon, Transparent naniniwala ko lies. okay White lang lies. mag-lie kasi White white lies lang, pero may transparent lies. nung meron nandito pa na ako, pala, doon ko oo. na intindihan na Merong- walang palang there's no white such, lie. Walang- there's no color. Lie is lie. Oh, lie is a lie. Sabi nga ni Pastor, lie is a lie. Walang light, walang white lies. So itakwilan natin ang kasinungalingan. At lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Amen. Yun yung example nga ni Pastor David. Lagi itong in-example ni Pastor David. Sino dyan ang may utang? Hallelujah. Walang utang. Hallelujah. Dumating yung maniningil. Tao po, andyan po ba si ano? Maniningil sana kami ng utang. Sabihin mo, wala. Wala si ano dito. O, di ba? Sabihin mo, tinuruan mo yung anak mo na magsinungaling. Sabihin mo, wala kasi wala kang pambayad ng utang. Nagtago ka. Sabihin mo, wala. Di sinabi ng anak mo, wala man si mama dere. Wala man si mama. So, pero nandun ka sa loob ng kwartos, tinuruan mo lang ang iyong anak na magsinungaling. Lagi yung ini-example pero ni yung ibang Pastor bata, David. sabihin, wala si mama dito, sabi niya. Ingon si mama, wala daw siya dari. Mga bata. Well, no, minsan tayo po ang nagtuturo ng kasinungalingan sa ating mga anak, no? And verse 26. Natututo mga bata sa bahay. Ito. Kung magagalit man kayo, uwasan ninyong kayo'y magkasala, no? Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Hallelujah. Sino bang hindi marunong magalit? No? Lahat tayo nagagalit. Pwedeng magalit. Be angry. Yan yung sinabi ng Bible. It's okay, be angry. Kahit si Jesus Christ na Oh. siya. 'Di ba doon sa Pastor Joe, doon sa church, doon sa bahay ng kanyang ama, nakita ni Jesus that people are buying and selling inside the church. So yung parang towel ni Jesus, no, ginanon niya, hinampas niya, pinalayas niya yung mga nagbabuy and sell sa loob ng sa galit niya, 'di ba? Yeah. Be angry, but do not sin. No? But yung, alam mo, ito talaga, totoo talaga to nangyari. May mga tao na, sabi ng Bible na, wag daw dapat hindi sikatan ng araw yung galit. Mm-mm. But alam mo, ginagamit nila yung opportunity para ilabas talaga lahat ng galit nila, which is, hindi na nila ma-notice ano yung mga words na lumalabas sa bibig nila. Kasi yung anger pwede gamitin ng devil as Yeah. kanang entry point to make that person kanang commit Yes. sin. Yun nga, may isa tayong member, no, sinabi niya, we visited her in the hospital. Sabi niya, Pastora, napagtanto niya that the devil was able to enter her kasi halos araw-araw siyang galit sa mga apo niya. So, nagagalit siya sa mga apo niya, kaya nabibigyan ng pagkakataon. Mababasa natin yan. Verse 27, mga kapatid. Nor give place to the devil. No? That was the continuation of verse 20. Verse 26.
Nor give place to the devil, sabi niya, nabigyan ng pagkakataon ng devil because lagi siya nagagalit. Araw-araw siyang nagagalit. So, when the sun goes down, galit naman siya. Pagka kinabukasan, galit na naman siya. Pag may anger, opportunity ng devil Yeah. to give trouble to that person. So, wag nating bigyan ng pagkakataon ng dyablo. And then, verse 28, ang magnanakaw, ay wag nang magnakaw. No? Amen. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal. Amen. Amen. Upang maitulong sa mga nangangailangan. Alam niyo po ba, it's not about the job. Hindi po yan tungkol sa trabaho na pinapasukan mo. God will bless you, mga kapatid, kung ano man po yung trabahong pinapasukan mo. There are people who earn millions but depressed, no? But depressed sila, stressed sila, pressured sila, there's no peace in them. No content. And meron din namang iba na they will just earn a few thousands a month, no? O sintim mo lang sa isang araw, but they are peaceful, they are joyful po, mga kapatid, no? But don't accept na hanggang sentimo lang or hanggang piso lang, hanggang ano lang yung ano mo, yung kita mo, because God will bless you. Time will come, no? Abundantly. Amen. And pagpatuloy natin, no? Verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Yung, sikaping lagi na ang mga pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. No? Para mapakinabangan ng makaririnig. Verse 30, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Sinabi pa po yan dito. Sapagkat, do not grieve the Holy Spirit because, verse 30 yan, Dave, because ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. No? The time will come, that seal na titingnan is the Holy Spirit. Verse 30, Kuya Dave. No? And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Titingnan kung may Holy Spirit ba sa atin on the day of redemption. And, verse 31, alisin na natin ang lahat ng sama ng loob. Kapatid, do you still have sama ng loob ngayon? Masama ba ang loob mo sa iyong asawa? Masama ba ang loob mo sa iyong pastor? No? Are you still, masama ba ang loob mo sa iyong kapatid in the church? Minsan masama ang loob natin sa ating pastor kasi hindi tayo napagbibigyan. Or masama ang loob natin sa ating mga magulang. Or yung mga magulang masama ang loob sa mga anak. Sabi rito, alisin na natin ang lahat ng sama ng loob. Kapatid, after this program, kung meron kang sama ng loob to anyone, lumapit ka sa kanya, tumingi tayo ng tawad. Even if that person hurt you so much, kahit napakasakit ng ginawa ng taong yan, to release you of that sama ng loob, no? To release the person. Or baka sa iyong katrabaho, no? Take a step, mga kapatid, to ask, no? Forgiveness. Kahit napakasakit pa ng ginawa ng taong iyon, no? Alisin na natin ang sama ng loob, galit, at puot, at huwag na kayong mambubulyaw. No, huwag na tayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Verse 32, sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen! Amen. Bakit hindi tayo ginagamit ng Diyos? Why God? Why God can't use us? Bakit hindi tayo nagagamit ng Diyos? Kasi meron tayong sama ng loob. Meron tayong unforgiveness. Meron tayong galit, no? Meron tayong mga bagay na mention dito na hindi pa rin nawawala sa atin na pagsisinungaling, pagnanakaw, or anything that is mentioned there. Kaya hindi tayo nagagamit ng Diyos. Wala pa tayong transformation na nangyayari. Yes, Pastor Joe. So, yan yung mga bagay na nakalista, naka-mention dyan is yan yung maka-grieve Sa Holy sa Spirit. Holy Spirit. Kasi lahat ng mga tao na ginagamit ni God is si Holy Spirit nag-flow, nag-function through them. So pag may bitterness, si Holy Spirit hindi talaga Nag-grieve kilos. siya. Hindi siya joyfully makakilos. So May sama ng loob. Nag-grieve yung Holy Spirit. Tapos si Holy Spirit is siya yung mag-speak through you. Tapos
expert ka magsinungaling, expert ka mang-deceive, puro ka grumble, reklamo. So si Holy Spirit hindi talaga siya fully actually yung word of truth hindi talaga fully maka-proceed sa bibig. Honestly speaking because 'di ba kumikilos, gumagawa na tayo, no? We are rendering service through the grace of God. Naka-experience na ba kayo, Pastor Joe and Pastor Mitch, na gumawa kayo ng isang bagay and then you feel that the Holy Spirit was not with you dahil meron kang ginawa? Have you experienced that, Pastor Mitch? Sige, i-share natin yung experience mo. I-share ko lang yung experience ko before the question, Pastor Arps, no? I was Christian then, pero sa puso ko, andun yung bitterness, puot, galit sa parents ko noon. Kasi nga, parang nakakita ko sa kanila favoritism. So, yun, yung bitterness pala, mag-grow into anger. Kaya pala, that time when I was a Christian, parang walang presence ng Panginoon, walang Holy Spirit na nag-guide sa akin. Yun. Until that time na andito na ako, dun lang na... Pero, after that, talagang intentional na sinabi ko, kasi parang hindi ako makakapagsalita in front of the people, yung frankly ba, parang naiiyak ako. Pero sa puso ko, parang hindi na maganda, parang sa puso ko. Kaya sabi ko sa mama, kinonfront ko talaga siya. Mama, ganyan, hindi mo ako mahal, may favoritism ka. Lahat ng mga reasons, pero sabi ko, sorry, patawarin mo ako. Until such time, I was free from that. Napalaya ako sa puot na yon. Parang ano siya parang lubid na nakatali sa isang tao. Yeah. Yun. At saka yung sa tanong mo kanina, Pastor Arbs, naranasan ko na yung may nagawa ako na kasi parang mahirap mag-aral sa salita ng Diyos na may nagawa ka na hindi align sa kagustuhan ng Panginoon. Until such time na. Kasi kagandahan lang sa banal na espiritu, siya yung magko-convict sa'yo na you did something you wrong. did something wrong. Siya yung magpapaalala. Oops. Repent. Oo. Yun. Hallelujah. Yun yung kagandahan talaga na yung tatak, andito sa atin, siya yung magpapaalala sa atin, magwa-warn, magpiprecaution sa atin na mali yung ginawa mo. Kaya hindi mo Parang, I'm not with you. Hindi kita sinamahan dyan because gumawa ka ng ano. Si Pastor Joe naman, share mo naman yung experience mo, Pastor Joe. May mga, I don't know saan sa mga experience ko ang, actually mabilang ko lang kasi the moment naging Christian ako is careful talaga ako. Tapos, alam mo na, halos nasa church lang ako. Hindi ko, sometimes is manibago ako pag uwi ko sa amin kasi yung daan parang iba na kasi nasa simbahan lang talaga ako din. Based sa experience ko is may time na hirap talaga magpatawad. Yan yung time na yung fellow believers yung na kinalaban ko. Hindi ko sila kinalaban, but sila yung kinalaban nila ako. Tapos sila yung kasama ko noon sa pag-evangelize. But alam mo, very painful. Bakit ginawa nito sa akin ganito? Parang joyful talaga ako na tao. But something in me, parang si Holy Spirit is hindi siya maka-flow. Doon ko, nung nag-grow ako, na-notice ko na, yung bagay na yun is a very, very big hindrances talaga. Kasi, it takes a free spirit to communicate with the Holy Ghost. Amen. It takes free spirit. Yung free spirit is free from offense, free from bitterness, free from anger, free from hatred. Yan yung mga bagay na yun yung very big barrier na hindi tayo
mag-flow. hindi mag-flow si Holy Spirit. Then based din sa one of my experience na bago lang, alam nyo naman na very, kahit joyful ako, may dryness talaga sa heart ko. May dryness talaga sa spirit ko. Tapos, alam nyo, yung pinaka-worst talaga na ginawa ko sa buong Christian life ko, this is the only thing na ginawa ko, my own decision. It's not leading. It's not God's will. God's will, Parang sinunod mo plano yung siya ni God, but ginawa ko siya in my own way. Ah. Alam nyo, pinakamahirap is kung ayaw mo magpag-guide ni Holy Spirit. Si Holy Spirit, mag-guide siya sa mga tao na nag-wait sa guidance niya. Amen. So, very, 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 very dangerous talaga. Then, I'm very bold to say this one, na nagawa ko yun sa marriage ko. Yeah. Mag-warning si pastor sa akin, almost 10 times na yun, wala pa din. Tapos, si God keep showing signs. Tapos si pastor taga-confirm. Ang tigas talaga ng anong nangyari sa akin noon. But, may time na napaluhod ako. Why? It's because may revelation sa akin na don't destroy your destiny through impatient. Keep coming, keep May coming. revelation ka na Tapos, natanggap. tapos may one time, nagilid ni ako ni God to pray sa Psalm 51, verse 10 ata, yun, na hindi mawala sa presence niya, tapos hindi ka iiwan ni Holy Spirit. Doon talaga, I pray. Kasi one of my favorite prayer is guidance and direction talaga. Kaya sa Christian journey ko, sa na-remember ko, I think yun lang talaga. Yung intentionally talaga. Kaya alam mo, kahit may servant ni God na nag-oversee sa'yo, pero kung ayaw mo, alam mo, si Holy Spirit is greater than your conscience. So, yung konsensya mo, kung hindi ka marunong makinig sa konsensya mo, hindi mo rin, malabo mo rin marinig si Holy Spirit. Kasi yung konsensya is, doon siya sa positive side. Yes, oo. Yeah. Kaya doon, Lord, kahit hindi mo ako i-bless, basta redirect me. Ito yung prayer ko, don't take away the Holy Spirit, don't take me away, wag mo ako ipaalis sa presensya mo. Really. Yeah. And for you to speak up about your marriage, your experience, Pastor Joe, alam niyo po mga viewers, is for us to say this to you po, is para rin po kayo matuto. And for Pastor Joe to share that one to you po mga kapatid. Hindi po yan madali sa kanya. But, para po sa bawat isa na gusto niya po na magabayan po ang buhay ninyo, to choose wisely and to always listen, sa Diyos po sa mga desisyon sa buhay. And God has always ways po mga kapatid how to mend, anything po na mga pangyayari sa buhay natin. Yes, Pastor Tapos, Joe. alam nyo, gusto ko i-share sa inyo yung time na nag-switch on. I don't know how the devil trick me that, but na-master ko na yon, na sabi ng Bible, do not be wise in your own eyes. Sabi sa Bible na para hindi ka masunog sa ganito, magano ka, anong tawag nun? Na mag-asawa ka. It's okay to marry than to burn. Yeah. Yan yung sabi ng Bible. Sabi ko sarili ko, It's oo nga, better. Oo nga, no? Sa Bible. It's better to marry than But to burn. It's not leading, it's not guidance of the Holy Spirit. Tapos, mismo yung propeta ng Diyos nagsabi na, this one. Alam mo, it's about choice. Alam mo, si Holy Spirit is, nandito siya to guide us, to comfort us in every uncomfortable situation. Nandiyan si Holy Spirit. He will lead you. Hindi kanya, yung leading ni Holy Spirit is i-lead kanya sa green pasture. Amen. Sa still Better. water. Sa green grass. It means yung guidance ni Holy Spirit is for your own good. Yes. For our own good. Amen. Kaya ako, natuto talaga ako sa sarili ko, hindi, by the grace of God, ayaw ko na gawin yung mga bagay na makagrip kay Holy Spirit. Yeah. Tapos, really. Tapos sa mga marriage, please ask for guidance, ask for counsel. Kasi hindi basta-basta.
Salamat na lang talaga kay God by God's grace and Amen. by mercy. Tapos, yung time, alam mo, Pastor Arms, noon ko lang nalaman na yung prayer ko, yung mga 4 years na prayer and fasting, payat na talaga ako, midnight prayer, payat talaga ako. Alam mo, lahat ng prayer ko, every moment I pray, I ask for direction, instruction, leading, guidance. Holy Spirit, help me to know you more para makilala ko sino yung mag-lead sa akin. Alam mo, hindi ko na-withdraw yung mga prayers na yon. Na-withdraw ko siya nung time na na-mislead ako. Andun ka na sa Kaya, situation. really, Yes. kaya alam mo, advice ko to sa inyo, lalo, lahat, wala itong pinipili. Don't just ask God for blessings. Don't just pray for blessings. Pray for direction. and Pray for leading. Ask the Holy Ghost for guidance. And instruction. Yeah, kasi Amen. aanin mo yung blessings na distraction yung patutunguhan mo. Tanggap nga ng blessing pero distraction naman. Yes. sila. Kaya nga sinabi kanina, di ba? Spiritual blessings ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tapos, Hallelujah. without the Holy Spirit, hindi ka makapunta sa Jeremiah 29:11. Yeah. Si Holy Spirit lang yung mag-lead sa'yo sa master plan ni God para sa'yo. Amen. Kaya nga sinabi doon kanina sa binasa natin, do not grieve the Holy Spirit. Once the Holy Spirit is grieved, God can never use us. Hindi na tayo magagamit ng Diyos because that is the only way God connects us to Him. Amen? Ako naman, Pastor Joe, mag-share ako ng aking experience, no, that this is during my kabataan Christian life, no? Para rin ito sa mga young people. Because in the ministry that God has entrusted to me, that is not my ministry. Wala po tayong ministry. The ministry that God entrusted us, yan po dapat ang gagamitin natin, is yung music, no? Yung worship team. Yan po yung ministry na in-entrust ng Lord sa akin, yung worship team. Because, alam nyo ba, nainganyo ako magpunta ng DPC kasi in-invite ako ni Pastor Emmy, no? And then, first time kong pag-join talaga, is not service. Hindi po ako nagsimba. Nagpunta lang ako ng DPC to join the practice. Kasi naririnig ko silang kumakantaan. I always have the joy of singing simula pa nung kabataan ko. No? Sabi nga nila, Pastor Mitch, nung kabataan, sabi nga ni Mama, nung sa iba pa yung faith namin, pagkatapos raw akong binyagan, no? Doon sa previous faith ko, pagkatapos raw akong binyagan, doon daw sa loob ng simbahan, umaawit raw ako, baby pa ako noon, umaawit raw ako ng mga words na hindi nila maano, pero pagkatapos daw akong binyagan, umaawit daw ako doon sa church. Yun yung sinabi ni Mama sa akin, kaya nakikita niya raw yung future ko. So yung ministry na entrust ng Lord sa akin is yung music team. Pero dito po sa DPC Ministries, ewan ko po sa iba, but this is po para po sa lahat, para matuto po tayo. Kay Pastor David po, dito po sa DPC, bawal po ang dating, bawal po mag-boyfriend or girlfriend sa music team or sa worship team kung hindi ka pa nag-21 years old or hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral. Once you reach 21, okay, and you finish, kasi doon, 21, kadalasan tapos na yan sa pag-aaral eh. So, pwede na, even if 21 ka na pero hindi ka pa tapos mag-aaral, hindi ka pa dapat pumasok sa relationship. Yan yung batas sa DPC Ministries. Pero 'di ba, yung mga kabataan, aminin natin, is ang ano natin mapupusok tayo, 'di ba? During our younger years, teenage years. Syempre, may mga kasama tayo sa church na mga gwapo, magaganda, tapos naa-attract tayo, no? This is for all the young people that is watching, no? So kasi nga may batas sa music team na bawal nga yung dating at the age of 21. So ang ginagawa ng iba, no, is nagtatago, no? Itinatago nila yung relationship nila. Pero sila na nga, boyfriend at girlfriend na sila, pero alam niyo po ba, walang natatago kay Pastor David, no? At may minsan nga, no, may kapatid tayo na nagtatago sila sa kanilang parang nagde-date sila, tapos dumating si Pastor David, tapos nahuli sila, no? Nahuli. So ganyan. Walang natatago sa kanya. And during that time po, mga kapatid, is in my early worship years is
Kasi nga, nai-invite ako sa ibang churches na kumanta, no? Nai-invite ako doon, so kumakanta ako sa ibang churches. Eh, may makakilala ka doon, no? Na mga gwapo, mga anointed na mga anak ng pastors, mga Christians. So, talagang naa-attract ka. And during that time, mga kapatid, meron akong isang person na talagang attract ako sa kanya in my younger years. Pero nag-worship lead pa rin ako. Pero hindi kami mag-boyfriend, girlfriend. Pero meron na yung mga, Pastor Mitch, yung mga text-text, no? Kasi text pa noon. No? Oh, meron ng mga endearment, meron ng mga sweet na mga messages na nagsisend na, pero hindi kami mag-on, hindi kami, Kasi nga, bawal nga magkaroon ng girlfriend at boyfriend. Alam nyo, young people in DPC Ministries, kung nanonood kayo, alam nyo, walang matatago talaga, malalaman talaga niya. So, during that time, hindi kami mag-on, no? Pero, nagsisend kami ng mga sweet messages at nag-worship lead ako every Sunday. Nag-worship lead na nagpa-praise the Lord, hallelujah! Pero during that time pala, wala na pala ang Holy Spirit. Hindi na nagpa-flow. Ako rin mismo sa sarili ko, nalaman ko pa, ang dry na ng Malala. Oo, mafe-feel mo yun eh. Oh, but ang dry na, no, malalaman mo yun, hindi na nagfo-flow because yun yung job ng worship team is for the Holy Spirit to flow, for the presence of God to flow, no? Kailangan talaga prepare mo yung self mo. Ikaw mismo is a vessel for the presence of God to flow. Ako mismo, worship leader, ang gumagawa na in my heart, I know something is wrong. Meron akong tinatago, no? Meron akong iba, meron akong parang meron akong meron akong paghanga, no, sa isang tao. Tinawag ko ni Pastor David sa office, sinabi niya, you are dating someone, you are seeing someone. At saka, that time pa, Pastor Mitch, is nangako pa yung person sa akin na bibigyan ako ng aklat on my birthday. Magka-ano lang kami, college ako noon, schoolmate kami noon. Sabi niya, bibigyan niya ako ng gift, libro. Pero sinabi ni Pastor David, never meet that person again. Yung kayong dalawa lang, no? So sabi ni Pastor David, kasi hindi nga niya alam kung sino, pero nalaman ni Pastor David na yun yung So salamat sa man of God talaga that would guide us, no? Talagang sabi niya, do not meet that man again in secret, sabi ni Pastor David. Kasi yun yung parang nagiging hadlang sa, alam niyo po ba, right that very moment, no? Kahit pa sinabi niya sa akin na bibigyan niya ako, may bibigay siya sa akin. Kasi isang corridor lang kami. Talagang doon ako sa kabilang corridor dumadaan para lang maiwasan ko yung person na yon. Kasi yun ang sinabi ni Pastor David sa akin. Yun yung pinagpapasalamat ko sa ministry na ito because I was able to meet a man that directed me and guide me po mga kapatid, no, sa salita po ng Diyos. I was not misled, no. Salamat talaga sa Diyos and for the man of God and for our pastor, mga kapatid, talagang sinabihan niya, hindi niya alam, no, hindi niya alam yung ginawa. Hindi ko naman sinabi sa kanya, but he knows, no, kung ano yung mga, God showed him kung ano na pala yung status ng puso ko. No? So talagang walang natatago sa Diyos, mga kapatid. That time, wala na pala, kumakanta nga ako, pero wala na pala yung Holy Spirit nag-move sa mga kanta or sa mga songs na pinipili ko. The Holy Spirit was grieved because I have another man in my heart. Meron na akong tinatangi. And that was the reason why the Holy Spirit is grievous. Kaya sabi ni Pastor David, okay, wag na kayo. So talagang, sinunod ko yun, mga kapatid, pero hindi lang yun minsan, ilang beses pa nangyari kasi nga yung mga young people, 'di ba? Yun nga, pero salamat sa Diyos for the guidance of that man of God, and talagang I was guided, kaya nalaman ko na hindi pwede, no, especially if you're in the music team, hindi pwede na merong ganong mga bagay tayong ginagawa. Again, God will reveal those things na ginagawa natin in secret, na wala pong natatago. Hallelujah. Kung hindi pa kayang mag-asawa, wag mo nang mag-date. Saka na mag-date if you are ready to marry. Kung hindi pa ready, tsaka nag-aaral pa, teenager pa, wag mo nang mag-date, no? Hallelujah, wag muna. Ang nangyari nga, merong young people dito sa DPC, Pastor Mead. Sabi niya, kasi lagpas na siya ng 21. In fact, ilang taon na siya, 26 pero wala pa rin daw nanliligaw sa kanya. Just wait for...
Oo. Sabi Hallelujah. niya, Sabi niya, Ate RP, Piliin mo ako." hindi ba ako maganda? Kasi wala mang nanliligaw sa akin. Lagpas na ako sa 21. Hallelujah. But yung batas ni Pastor David na if you're not 21, you are not allowed to date in the music team. Talagang nakakatulong sa amin 'yon. Hallelujah. And glory to God po mga kapatid because if you would only listen, no, and submit yourself to the instruction, talagang matutulungan ka. And siguro if hindi ko pinakinggan, no, ang pinaka-worst, no, ang mangyari sa buhay ng isang Christian is not to grieve the Holy Spirit, but the Holy Spirit is talagang mawala na, no? Will depart from that person already. And if the Holy Spirit departs from a person, that person will be at the mercy of Satan. No, that is the worst thing that would happen. Ng Satan. That's why we should check ourselves. Kung sarili na nating kagustuhan ang nasusunod, kung ato ng kaugalingong kagustuhan ang gakatuman sa Bisaya pa, no? That will lead the Holy Spirit to grieve, and then ang pinaka-worst pa is that the Holy Spirit will depart from the person. Akala natin hindi aalis ang Holy Spirit? No. Maaaring iwan ang isang tao ng banal na espiritu if that person continue to kanang hindi siya makikinig kahit ilang beses na siyang Pero kaya nga, yun yung maganda, sinabi ni Pastor Mitch kanina, because if you did something wrong, the Holy Spirit will convict you, will guide you, and will lead you to repentance. Amen? It is still the Holy Spirit that will lead you to repent of what that thing, kung ano man yung mali na ginawa natin. And if we repent, if we ask forgiveness, God will be ready to use you again. Amen? Kaya nga, sabi ko, Pero minsan kasi yung iba hindi pa ready na magpagamit ulit ng Panginoon. no, wag po nating hayaan na Huwag natin hayaan ma-delay yung time. Oo, kasi opportunity ng devil eh. Oh, the time is now. Wag nang bukas. Next time na. No, the time is now. It is the time for us to be used by God, mga kapatid. Hallelujah. And if pipiliin mo na yung buhay ay papagamit mo sa Diyos, again, hindi ka magsisisi. And ang Diyos po mga kapatid, no, shall shower you with these spiritual blessings. Unimaginable yon. Amen? But again, if you want God to use you, kailangan muna ng change. God will change you because He wants to use you. Pero yung change na yon, wag mong hintayin nga, Lord, change me. No, dapat tayo mismo ang gumawa ng step to change. Amen? Hallelujah. And it would start, mga kapatid, no? Kung tatanggapin natin si Jesus mismo sa buhay natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pastor Joe, you want to say something bago tayo dumako sa ating prayer? So maybe ito lang yung gusto ko sabihin. So allow God to change you kasi glorious yung image na gusto ni God na makita sa mundo sa bawat isa sa atin. So then God sent His Word para maging roadmap, para maging pattern. Actually, sinabi ng Bible na yung Word ni God is like a mirror. Ma-check natin kung ano yung need i-change atin, need i-correct. Kasi this Word is may transformation power siya, may power siya to lead to, this is manual sa buhay natin. Amen. Kaya Manual ng tao. negosyante ka man, you need this. Trabahante ka man, you need this. Amen. Nanay ka man, you need this. Tatay ka man, you need this. Nagpastor ka man, o lahat. This is hindi para sa hayop, this is para sa tao. Amen. So kung tao ka, need mo ito. So Amen. actually, God is waiting for you na mag-say yes na Yes. i-change ka niya. Mm-mm. Maging unique ka. Parang God created you tulad na ni unique. Isaiah, yung, Lord, here I am, send Send me. me. So naalala ko tuloy noong una, sabi ko na need ko lang ng isang tao para mabago ako. Fake pala. So but other side is true. So the only person can change us is God Himself. Amen. So kasi anak tayo niya, kaya we are strangers dito sa earth. Gusto ni
God na makita ng mga tao dito sa mundo na may mga children of the Most High God. Mm-mm. Makita, ma-display yung image, yung character, yung attitude. Yan, para mabago tayo ni God. Yes. So, yun lang. Lahat ng plano ni God sa bawat isa is joyful, good future, peaceful. So, just say yes to God and Yes. don't be a church goer only. Yan yung pinaka-first. But allow God to lead you, direct you, and pinaka-importante is yung i-guide ka na every step na Amen. tatakin mo. Then, you will not regret talaga. Yun lang. Yun yung gusto ko. Amen. Pastor Mitch naman. Yes, yung paano na lang kaya no yung kung lahat ng mga tao is talagang submissive na, sa Panginoon. So what a glorious earth, what a glorious heaven. Yun lang talaga kapatid no. Kung gusto kang magpagamit ng Panginoon, kailangan na you will follow Him. Do Amen. not follow your ways. Kasi kinuha na tayo ng Panginoon in darkness at nilagay niya tayo sa light in His kingdom. So, kailangan na we will follow His ways, ano man yung turo niya, yung direction niya, i-follow natin. And then, we have to be fully committed. Yeah. Amen. Kung walang commitment, wala talaga. Yes. Hindi ma-fulfill ng Panginoon kung ano man yung na-predestined na purpose niya as He choose you. Amen. And I remember po, in Proverbs po, sinabi po dyan, there are ways that seems right unto man, but the end thereof are ways of death. No, may mga path, may mga daan, akala natin tama, but the end of that mga kapatid pala ay kamatayan. But hindi po tayo mapupunta doon sa way na iyon if we have the Bible po in our hand and in our heart. Because the Bible is our roadmap to change. And the Bible is our roadmap to transformation. And the God po mga kapatid who never change will continue mga kapatid to work changes sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. And God will definitely change your story starting today in Jesus' name. Amen. God will start to draw, to plan, actually meron ng plan ang Diyos sa iyo But today mga kapatid, yung plano ng Diyos na ginawa na niya noon shall be realized to you today and you will have a change of story. In your business, a change of story. In your career, a change of story. In your marriage, a change of story. In your ministry, a change of story po mga. In your schooling, no? And anything po na ginagawa niyo sa buhay, there will be a change of story in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman ngayong gabi mga kapatid, no, as we close, can I pray for us mga kapatid? Let us just pray for a while. Let's close our eyes and pray. Hallelujah. Father in heaven, we thank you for tonight and for the words po, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. And Lord, here we are in front of you, O God. And Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. At humihingi po kami, Panginoon, ng iyong gabay at ang inyo pong instruction sa dapat po namin gawin sa aming buhay. Lord, here I am. And send me, O Lord, to whatever purpose you have prepared for me and for all of us. And I pray, Lord God, ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay madidiscover po, Panginoon, yung plan and purpose na inilaan niyo po sa bawat isa sa amin. And that plan and purpose shall be fulfilled in a glorious way. Thank you, Lord, for a changed life. Thank you, Lord, for a new day, a brand new na buhay na ibibigay at pagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon. And Lord, use me for your glory. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God! Amen. And hindi po natin palalagpasin ang araw na ito, mga kapatid, na lumipas lang yung program, lumipas lang yung araw na
hindi po natin pahihintulutan si Kristo na pumasok sa ating buhay. You want a change of life, you want a change of story, allow Christ, allow Jesus to come into your heart and start to make that change. Ini-invite po namin kayo mga kapatid, tanggapin po ang Panginoong Jesus. Simpleng-simple lamang po. Papasokin natin siya sa ating buhay, papalabasin sa ating mga bibig ang mga kataga na siya ang atin ng Panginoon at tagapagligtas at tayo po ay maliligtas. Amen? Amen. Pagsisihan natin kung ano man po yung mga bagay na ginawa natin noon. Kung meron pa man tayong unforgiveness, kung meron pa man tayong mga bagay na ginagawa ngayon, this very moment, mga kapatid, humingi tayo ng tawad at magsimula po tayo ng bagong buhay. Si Pastor Michelle po ang magli-lead ng prayer na ito. Sabayan po natin siya sa kanyang panalangin. Pikit po natin yung ating mga mata, kapatid, at buksan po natin ng taimtim yung bawat puso natin at idalangin natin yung dalangin na ito. Hallelujah. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Ako'y nagpapasalamat ako'y nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa iyong akin, dakilang Ama. pag-ibig sa akin. Inaamin ko, Panginoon, Naamin ko, Panginoon, na ako isang makasalanan. na ako isang makasalanan. At ako ay nangangailangan, At ako ay nangangailangan ng iyong kapatawaran sa lahat ng mga sa kasalanan lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. na aking nagawa. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, hugasan ninyo hugasan ninyo ang aking puso ang aking puso sa lahat ng mga kasalanan sa lahat ng mga na kasalanan aking nagawa na aking nagawa sa sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. At ako ay At naniniwala ako'y naniniwala na ikaw ay namatay sa na krus ikaw ay namatay sa krus at sa pangatlong araw at sa pangatlong ay araw nabuhay kang muli ay nabuhay na muli upang ako ay bigyan bigyan ng buhay na walang ng buhay hanggan. na walang hanggan. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. sa kaligtasan. At sa araw na ito, sa araw na ito ay tinatanggap ko ikaw ay tinatanggap ko ikaw bilang aking aking Panginoon at personal na at personal na manliligtas. magliligtas. Lord, sakupin ninyo Lord, sakupin ninyo ang aking buong ang aking buhay buong buhay at simula sa araw na at simula ito, sa araw ninyo gabayan na ito, ninyo ako gabayan ninyo ako sa lahat ng katotohanan, sa lahat ng katotohanan sa pamamagitan, ng banal na Espiritu. ng banal na Espiritu. Ito ang aking dalangin. Ito ang aking dalangin Sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I will pray for you, mga Yes. kapatid. Hallelujah. Father God, your children has received Yes, Lord. that great salvation tonight. Amen. And Lord, I entrust your people into your hands, Lord God. Father, they have lent their lives unto you. At Panginoon, I pray that nothing can take them away from you. Yes, Lord. And nothing can bring them back to the world in Jesus' name. At kailanman hindi na sila maaangkin ng kaaway. At Lord, starting today, magkakaroon po ng pagbabago sa buhay nila and they will discover their plan and purpose. And Lord, maraming salamat, Panginoon, that your divine plan and purpose, Lord, shall be unveiled right in their very eyes, Lord, as they receive you tonight as their Yes, Lord and personal Savior. I cover them with your precious blood. Their lives, oh God, is covered by the precious blood. And every step they are about to take from today, Father God, is covered by the precious blood of Jesus. Again, Lord, I entrust them unto you, Father. Have your way, oh God. And thank you, Lord, for that great salvation. In Jesus' name we pray. Amen. Congratulations! Hallelujah. And congratulations po, mga kapatid, sa bagong buhay na iyo pong tinanggap today. Tatahaki. Amen. And tulad ng sinasabi sa mundo, God bless for that new journey. And again, you will not For a regret. New page. Oo. New chapter. New chapter. Chapter. of our Amen. life. And Amen. glory to God. And tonight, mga kapatid, hallelujah, we will not fail those people